o Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan. Ang kabanata po ay Siyam, mga talatang 35 hanggang 41. At ang pangangaral po na ito, mga kapatid, ay pinamagatan po nating ang pagkakita ng bulag at ang pagkabulag ng nakakakita. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Juan Siyam, talatang 35. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, "Sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos?" Sumagot siya at sinabi, "At sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo." At sinabi niya, "Panginoon, sumasampalataya ako." At siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, "Sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag." Yung mga Fariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, "Kami baga naman ay mga bulag din?" Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon sinabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan." Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Isa po sa nakakamanghang imbensyon po ng tao sa panahon po natin ngayon ay yung tinatawag po na pregnancy test. Familiar po ba kayo doon sa maliit na aparato po na yon na ginagamit po upang malaman kung buntis o hindi ang ating ang isang babaeng hinihinalang buntis? Nakagamit na ho ba kayo ng tinatawag na pregnancy test? So ito po ay maliit na aparato na kailangan lang po ay konting patak ng ihi ng isang babaeng hinihinalang buntis at maghihintay lang po siya ng ilang minuto, malalaman na po niya kung siya po ay nagdadalang tao. So kung kapag po yung aparato pong ito na tinatawag na pregnancy test ay nagkaroon ng dalawang guhit na marka, ibig sabihin po yung hinihinalang nagbubuntis na babae ay buntis nga. At kapag naman po ang lumabas ay isang marka lamang, ibig sabihin false alarm. Hindi talaga buntis ang isang taong nagdadalang tao. So yung tugon ng pregnancy test ay nakabatay doon sa marireceive niyang ihi ng isang babae na hinihinalang nagdadalawang tao. Mga kapatid, mainam sana kung ganun din po ang kadali na masubukan o ma-test ang tunay na espiritual na kalalagayan ng isa pong tao. Yung tipong iihi ka lang, maghihintay ka ng ilang minuto, malalaman na po natin agad kung ano po yung tunay na kalalagayan ng isang buhay espiritual ng isang tao. Kung siya po ba ay isang taong talagang nasa kaliwanagan o isang tao na siya po ay nananatili pa rin sa kadiliman. Pero alam niyo po, mga minamahal, ang realidad ng buhay, hindi po ganoon kadali madetermina at madiskubre ang tunay na kalalagayang espiritual ng isang tao. Minsan po nadadaya po tayo ng kanilang pagkakawang gawa o pagiging relihiyoso. Minsan po nadadaya tayo sa panlabas na ipinakikita nila sa kanilang pag-uugali, pero hindi naman po talaga natin nababasa ang nilalaman ng kanilang mga puso. Minsan nadadaya po tayo ng kanilang mabubulaklak na pananalita at manatamis na mga salita, kaya inaakala po natin na sila po ay totoong mananampalataya at tunay na alagad ng Diyos. Kaya po minsan, mga kapatid, meron po talagang mga nakakalusot na unbelievers sa church membership dahil po sa pinapakita nila sa simula na sila po ay totoong mananampalataya. No, pinoprofess po nila ang totoong gospel na pinapaniwalaan po natin at sinasabi nilang ito rin ay kanilang sinasampalatayanan. So sino naman po ba ang pastor at sino naman po ba ang iglesia para ito ay hindi tanggapin?
Ngayong hindi naman po natin nababasa ang puso ng bawat tao. So we just rely on their profession of faith. At yun po ay kinikilala na nating totoo. And then after nila mag-profess, pinapakita po nila sa kanilang pamumuhay, at least sa ilang sandali, after nilang mabaptize, na sila po talaga ay nagtataglay ng mga katangian ng isang tunay na mananampalataya. Pero paglipas lamang po ng ilang panahon, matapos po silang bautismuhan, lumalabas pa rin po ang kanilang totoong kulay. Na wala naman po talaga silang pagbabago. Na hindi naman po talaga sila tunay na sumampalataya at nagpanggap lang po talaga sila upang maging kabahagi lamang ng ating iglesia. Sila po talaga ay hindi tunay na pinanganak na muli. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo ngayong umaga, mga kapatid at mga minamahal, na meron po tayong isang paraan upang maites o upang masubok ang tunay na kalalagayan ng espiritual ng isang tao. At gusto ko pong sabihin ito sa inyo, hindi po para itest yung inyong katabi o kung sino bang tao na naiisip ninyo. Gusto ko pong sabihin ito sa inyo upang subukin, siyasatin, i-examine ang inyong mga sarili kung ano po ba ang tunay ninyong kalalagayang espiritual sa mga oras na ito. At ano po yung test na yon, mga kapatid, upang malaman natin ang tunay nating espiritual na kalalagayan sa harapan ng ating Panginoon? Yan po ay walang iba kundi kung paano niya o paano natin tinatrato ang ating Panginoong Hesukristo. Paano tayo tumutugon sa persona at ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po ang real test ng ating tunay na kalalagayan spiritually speaking. Kaya naman po yung main idea ng sermon po na ito na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga ay ito, na mahahayag ang tunay na espiritual na kalalagayan ng isang tao sa kanyang tugon at trato kay Kristo. So kung meron kayong take home or if you're taking down notes, ito po yung maganda ninyong maisulat na pinaka-idea o sentro ng pangangaral na ito. Ulitin ko, mahahayag ang tunay na espiritual na kalalagayan ng isang tao sa kanyang tugon at trato kay Kristo. Ganyan po yung makikita natin, mga kapatid at mga minamahal, sa talata ho na ating pinag-aaralan sa umaga pong ito. Maalala ho ninyo, konting baliktanaw lang kasi nagkaroon tayo ng pause sa ating pong series every Sunday sa Gospel of John. Maalala nyo from verses 1 to 7, yung immediate context ng verses na ating pinag-aaralan ngayon. Yan po yung mga panahon na pinagaling po ng ating Panginoong Hesukristo, yung isang taong ipinanganak na bulag. Kung babasahin nyo yan, babalikan nyo yan, yun yung mababasa nyo po dyan. Ang problema, pinagaling po yan ng ating pinagaling po siya ng ating Panginoong Hesukristo mula po o doon po mismo sa araw ng Sabat. Kaya nagkaroon ng issue. And then after po niyan, from verses 8 hanggang 34, mababasa niyo po dyan yung napakahabang kwento ni Apostol Juan tungkol sa pag-uusig sa isang tao na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay nag-end up, naalala ninyo, na kinausap siya ng personal, kinausap yung kanyang mga magulang, kinausap ulit siya ng personal. Di po ba ganyan yung nangyari? From verses 8 to 34, hanggang ang dulo ng kanila pong pag-uusig, ay siya po ay pinalayas nila, yung bulag na ito, na dati ay bulag at pinagaling ng ating Panginoong Hesus, pinalayas po nila siya, o in other words, siya po ay tiniwalag sa kanilang sinagoga. O kung i-compare po natin yan sa panahon po natin ngayon, siya po ay in-excommunicate sa church. At ang dahilan po, mga kapatid, sapagkat hindi po nila nakuha yung gusto nilang sanang sagot. Hindi nila talaga sinisik yung katotohanan kung ano yung nangyari sa bulag na ito. Gusto lang nilang i-profess ng bulag po na ito na siya po ay nanloko lang at hindi talaga siya pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. So natiwalag po siya na tatanggal po siya sa membership ng kanilang sinagoga dahil lamang po sa pagsasabi niya ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Now, in verses 35 to 41, which is yung ating text ngayong umaga, ay mababasa po natin dito na after po niyang
matanggal sa membership ng kanilang sinagoga. Matapos po niyang itiwalag, ay dito po ay inabot po siya ng ating Panginoong Hesukristo at siya po ay kanyang kinausap. So nakausap din po ng ating Panginoong Hesukristo yung sa talata pong ito, yung mga Pariseo. At dito po, mga kapatid, makikita po natin yung contrast o yung malaking pagkakaiba ng kanilang naging tugon sa Kanya, na siyang naghahayag ng kanila pong totoong kalalagayang espiritual. So dito, mga kapatid, makikita ho ninyo yung dalawang magkaibang tugon ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And that determines yung kanilang true condition, spiritually speaking, sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman po, hinati lamang po natin yung pangangaral po natin sa umagang ito sa dalawang bahagi. Ang una po ay tinawag nating ang pagkakita ng bulag from verses 35 to 38, ang pagkakita ng bulag, and then yung last part ay ang pagkabulag ng nakakakita. In verses 39 to 41. So interesting po yung mga points po natin dito, pero sundan nyo lang po ako at makikita nyo ang ibig sabihin ng mga points po natin ngayong umaga. So isa-isahin po nating pag-aralan, mga kapatid, yung mga bagay na ito. So una po ay pinamagatan natin ang pagkakita ng bulag. Ang pagkakita ng bulag. In verses 35 to 38, mababasa nyo po dito kung paano po ang dating bulag physically, and take note, spiritually. So, hindi lang siya bulag physical, siya din po ay bulag spiritual, ay siya po sa pagkakataong ito ay hindi lamang pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, kundi siya po ay kanya ring iniligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Kanya. So dito, mga kapatid, mababasa natin yung tugon ng isang taong tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po diyan sa verse 35, sundan niyo po ako, nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa Kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? So yung binanggit po dito na pinalayas ay yung lalaki pong dating bulag at pinagaling po siya ng dahil po pinagaling siya ng ating Panginoon Jesucristo sa araw ng Sabat. So siya po ay pinalayas in a sense, siya po ay tinanggal sa membership ng kanilang sinagoga, bagay na kinatatakot po ng kanyang mga magulang kung babalikan niyo po yung context in verse 22. So ito po ay nangangahulugan, yung kanya pong pagkatanggal sa synagogue, na hindi na po siya maaaring makasama sa mga gawaing pangrelihiyon ng mga Hudyo. Kumbaga, kung i-contextualize natin sa panahon natin ngayon, bawal ka nang pumasok sa church. Hindi ka na kabilang sa mga religious activities namin. Ikaw ay excommunicated na. So, ganun yung nangyari po dito sa dating bulag. At makikita rin po natin dito na hindi na rin po siya pwedeng makipagkalakalan sa kanyang mga kapwa Hudyo. Hindi na po siya pwedeng kausapin ng mga kapwa po niya Hudyo dahil po siya ay natiwalag na sa sinagoga. Ganyan po kabigat, ganyan po katindi ang nararanasan ng isang tao na natiwalag sa kanilang sinagoga nung panahon pong ito. So masasabi natin na siya po ay totally outcast na o itinuturing na po talagang patay ng kanila pong lipunan. So nung nalaman po ng ating Panginoong Hesukristo na itiniwalag po pala itong lalaking pinagaling niya, ay ito po ay kanyang pinuntahan. At dito po makikita po natin na hindi lamang po concern yung ating Panginoong Hesukristo sa temporal na pangangailangan po ng taong dating bulag na ito, namely yung sa kanyang kagalingan physically. Pero makikita ho natin sa talatang ito, mga kapatid at mga minamahal, na ang main concern, ang primary concern ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kanyang spiritual well-being. So yung kanyang spiritual na pangangailangan, namely yung kanyang kaligtasan at paglago sa pagkakakilala sa Kanya. Ayon po sa verse 35, nilapitan po yung lalaking ito ng ating Panginoong Hesukristo at tinanong po siya. At ang tanong, mga kapatid, ay ganito, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos?
o ayon sa mas katiwa-tiwalang kopya ng manuskrito o salin ng Biblia, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Meron kang English Standard Version na nakalagay, do you believe in the Son of Man, the Son of God? So yung title po na anak ng tao, mga kapatid, ay hindi po yan pumapatungkol sa pagiging tao lang ng ating Panginoong Hesukristo, kundi yan po, kung pag-aaralan ninyo yung banal na kasulatan sa Old Testament, yan po ay title ng pagiging Diyos. Ito po ay titulo ng pagiging Mesias o Kristo na nanggaling po sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14, na kung pupunta po kayo doon sa talatang iyon, makikita niyo po doon na ipinapahayag po yung anak ng tao, yung Son of Man, na siya po ay magkakaroon ng walang hanggang kaharian at siya po'y maghahari sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao ay maglilingkod sa Kanya. Dito po sa Son of Man na ito. Sa makatuwid, mga kapatid, kung aral ang isang tao sa Old Testament, alam niya na yung Son of Man o yung anak ng tao na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po isang ordinaryong tao. Siya po yung isang tao na pinapisiya sa lumang tipan na maghahari sa lahat at paglilingkuran ng lahat. Particularly, siya yung Kristo. Siya yung Mesias na pinapropesiya ng lumang tipan. So noong tinanong po siya ng ating Panginoong Jesucristo dito, sumasampalataya ka ba kabaga sa anak ng tao? Tinatanong po niya dito kung naniniwala ka ba sa propesiyang ito ng lumang tipan tungkol sa Kaniya. At tumugon po dito yung lalaking dating bulag in verse 36. Ang sabi po diyan, sumagot siya at sinabi, at sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kaniya. So dito po maiinuhan natin na sumasampalataya po siya doon po sa sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na anak ng tao na pinapisiya sa Daniel 7. At siya po'y naniniwala at naghihintay sa kanyang pagparito upang iligtas po siya sa kanyang mga kasalanan. Ang problema nga lang po sa talatang ito sa verse 36, mga kapatid, hindi po niya nakikilala kung sino siya. Kaya ang tanong po niya, sino baga siya, Panginoon, nang ako'y sumampalataya sa Kanya? Maalala niyo po, mga kapatid, kasi nung pinagaling po siya ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang mukha. Hindi po ba? Hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala kung sino yung nagpagaling po sa kanya. Kaya siya ay confused. Sino ba yung anak ng tao nang sa gayon ako'y sumampalataya sa kanya? Kaya po ang tanong niya, ulitin ko mga kapatid, sino siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinagot po siya ng ating Panginoong Jesus in verse 37. Ano po ang sabi niya diyan? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. In other words, mga kapatid, sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus na yung anak ng tao na pinapisiya sa Daniel Kabanatang 7, yung Kristo na matagal mo nang pinakahihintay, ay nasa harapan mo na ngayon. Kausap mo na siya. So, hindi ko po ma-imagine, mga kapatid, yung pagka-shock. Imagine ninyo for how many years hinihintay nila yung Mesias na ito. And sa hindi inaasahang pagkakataon, kaharap na po niya, face to face, ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi ko po ma-imagine kung gaano po yung kanyang kagalakan na dumating na yung araw na matagal na po nilang hinihintay. Kaya po ang sabi sa talata, nung narinig po niya yung pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, narito na siya, nasa harapan mo na siya, in fact, kausap mo na siya. Ang sabi po sa verse 38, sinabi niya sa Panginoon, sumasampalataya ako. At ano ginawa niya pagtapos? Siya'y sinamba niya. So dito nabasa po natin, mga kapatid, yung dalawang tugon ng taong tunay na naniniwalagan sa Ebanghelyo, ng taong tunay na mayroong pagkakakilala sa ating Panginoon. Ano po yung unang tugon niya, mga kapatid? Siya daw po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Meaning, kinilala po niya na ang Panginoong Jesus
ang matagal na po nilang hinihintay na Mesyas na pinopropesiya sa lumang tipan. Meaning, mga kapatid, sinampalatayanan po niya na si Jesucristo lang talaga ang tanging paraan upang siya po ay malinis sa lahat ng kanyang mga karumihan at mapatawad siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Meaning, sinampalatayanan po niya na si Kristo lang talaga ang tanging paraan upang makatakas siya sa banal na puot at makatwirang hatol ng Diyos dahil siya po ay makasalanan. Meaning, mga kapatid, hindi siya nagtitiwala sa relihiyong kinabibilangan po niya, namely ang Judaism, o yung kanyang sariling katwiran o sariling pagsunod sa kautusan, kundi kay Kristo lamang po nakatuon, nakalaga, at nakaangkla ang kanyang pagtitiwala para siya po ay maligtas. Yet that's the meaning ng kanyang pagsampalataya ho dito, mga kapatid. Sumasampalataya siya na si Kristo lamang, ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ang tanging tagapagligtas. At maliban po sa pananampalataya, mga kapatid, ang isa pa pong nakita niyong tugon po dyan ay sumamba siya sa ating Panginoong Hesukristo. Narito po, mga kapatid, nakikita ninyo yung natural at automatic na tugon ng isang taong tunay na sumasampalataya at kumikilala sa ating Panginoon Hesus bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Siya po ay sumamba sa Kanya. Nakita niyo po yan sa verse 38, mga kapatid. And take note, mga kapatid, gusto kong wag niyong mamiss itong bahaging ito. Wala po pumilit sa Kanyang gawin iyon. Nakita niyo po ba? Wala pong nangonsenso sa Kanya. Sumamba ka naman sa Panginoon, parang awa mo na. Wala pong ganon. Wala pong nag-visit sa Kanya para lang maintindihan niya na mahalaga palang sumamba sa Panginoon. Automatic. Nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, automatic siya po ay sumamba sa Kanya. Wala pong nanuhol sa Kanya para sambahin ang ating Panginoon. Sambahin mo siya at ibibigay niya sa iyo lahat ng gusto mo. Walang ganon. Automatiko niya itong sinamba. Oras na malaman niya na siya ang Kristong tagapagligtas na kanyang pinapahihintay. At ganyan po, mga kapatid at mga minamahal, ang inaasahang tugon ng mga nagpapakilalang siya ay iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kayo po ay tunay na nakakakilala kay Kristo, kung talagang kinikilala niyo siya bilang Diyos, kung talagang karanasan niyo ang kanyang pagliligtas, hindi na po kayo kailangang bisitahin para dumalo lang sa pagsamba sa Panginoon. Naririnig niyo po ba ako? Hindi niyo na po kailangang pilitin pa o offeran pa ng kung ano-ano para lamang po sumamba sa Kanya. Pang-unbeliever lang po yun eh. Hindi po ba? Kailangan pa natin kumbinsihin minsan yung mga unbeliever na doon magpapamigay kami ng ganito. No? Pagtapos ng sermon, doon sa amin aircon, doon sa amin maraming young people na baka magustuhan mo. Kapag pang-unbeliever lang po yung maaakit doon. Pero kung believer ka na, kung miyembro ka na ng church na ito, hindi ka na kailangang palalahanan at pilitin pang sumamba sa Kanya. Automatic na po yung tugon sa iyo. Expected na po yon sa atin bilang mga taong naliwanagan ng katotohanan. Priority na sa iyo ang pagsamba sa Panginoon. Naririnig niyo po bakit nauunawaan, mga kapatid? Ang isa pong mananampalataya ay hindi iisip ng kung ano-anong dahilan para makaliban sa pagsamba sa Panginoon. Bagkus, iisip siya ng napakaraming paraan, masamba lang ang kanyang Diyos at tagapagligtas. Sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Hindi po mauubos yan. Lahat po tayo pwedeng may madahilan. Pero kung gusto mo talaga at mahalaga talaga sa iyo at priority mo talaga ang sambahin ng Panginoong mong Diyos, iisip ka ng napakaraming paraan masamba lamang siya. And by the way, mga kapatid, ang pagsamba kay Kristo ay hindi lamang po katumbas ng pagdalo sa simbahan tuwing araw ng linggo. Baka po namimiss po natin. Isa po yon sa paraan
ng pagsamba sa Kanya. Pero hindi lang po doon umiikot ang pagsamba sa Panginoon. Ang pagsamba sa Panginoon ay lifestyle ng isang tunay na mananampalataya. Ibig sabihin, buong buhay mo pagsamba sa Panginoon. Ang sabi po sa Roma 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Narinig niyo po ba yon, mga kapatid? Ano daw po ang ihahain natin sa harapan ng Diyos na siya po nating katampatang pagsamba sa Kanya? Ang ating katawan. Meaning, hindi lang yung oras mo, naiilan tuwing linggo. Pag sinabing iaalay mo bilang pagsamba sa Kanya ang iyong buong katawan, ang ibig sabihin nun, yung buo mong buhay. Yung buo mong buhay ay nilalaan mo para luwalhatiin at sambahin ang ating Panginoon Diyos. Pag sinabing buong buhay, sakop na po nito ang pipiliin mong damit araw-araw. No? Ito ba'y nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon o makakapaghikayat sa mga tao na makasalanan na lalo pang magkasala? Sakop po dito kung paano mo gagastusin ang iyong mga salapi. Kasama po yun. Alin ba dito ang para sa Panginoon o lahat ng ito ay para lang sa akin at yung tira-tira para lang sa Panginoon? Sakop po nito yung iyong prioridad sa buhay. Yung main goal mo, ano yung pinipursue mo. Sakop po nito kung sino ang iyong susundin sa lahat ng desisyon na iyong ginagawa sa buhay. Ang sarili mo bang kagustuhan? Ang kagustuhan ba ng mga magulang mo? O ang kagustuhan ng iyong hari at tagapagligtas? Sakop ng pagsamba sa Panginoon ng iyong buong buhay ang lahat ng bahagi at aspeto ng ating mga buhay. So I hope nagkakaintindihan po tayo dyan, mga kapatid, mga minamahal. No? Para sa mga bagong naririto, wag po kayong mag-alala. Hindi po galit si Pastor. No? Kabisado na po nila. No? Yun po ay paraan lamang po natin para maidiin sa inyong mga puso ang tunay na kahalagahan ng pagsamba sa Panginoon. Yan po yung nararapat nating tugon kung tunay nating nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, mga kapatid, yung pananampalataya at pagsamba, ang natural po nating tugon ng isang tao po, kung tayo po talaga ay naliwanagan ng katotohanan ng Ebanghelyo, at ganyan po ang naging tugon ng isang dating bulag pisikal at espiritual, ngunit ngayon ay nakasumpong na po ng kaliwanagan sa pamamagitan ni Kristo. Sana po ganito yung tugon natin lahat, mga kapatid. So nakita na po natin yung pagkakita ng bulag. Now, tingnan naman po natin yung panghuli, ang pagkabulag ng nakakakita. Ang pagkabulag ng nakakakita. So dito po, gusto kong makita ninyo yung pagiging bulag sa katotohanan ng mga taong nag-aakala na sila ay nasa kaliwanagan. Dito po makikita ninyo yung kabaliktaran ng tugon sa ating Panginoong Hesukristo ng lalaking dating bulag na siya pong ginawa naman dito ng mga Pariseo. So matapos pong i-express dito ng lalaking dating bulag yung kanyang pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo, nag-respond po yung ating Panginoong Hesukristo na ganito in verse 39. Ang sabi po niya, verse 39, at sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan ito upang ang mga hindi nakakita o nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. So ano pong ibig sabihin dito, mga kapatid at mga minamahal, sa tila napakatalinghagang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit po niya sinasabi dito na siya ay naparito para humatol? Napansin niyo po ba yon sa verse 39? Hindi po ba sabi niya, kung tatalong kayo sa chapter 12, verse 47 ng same book, na siya po ay hindi naparito para humatol, kundi iligtas ang sanlibutan? So sa unang tanaw, parang kinokontra niya dito yung kanyang sinabi. No? Pero kung pag-aaralan po nating mabuti,
Wala po ditong contradiction, mga kapatid. Ang priority po ng unang pagparito ng ating Panginoong Hesus nung siya po'y nagkatawang tao ay para talaga magligtas. That's the main purpose, mga kapatid. At ililigtas po niya, yun lamang pong mga taong sasampalataya sa kanyang ebanghelyo. Po ba? At kung ang liligtas lang po niya ay yung mga sumasampalataya, hindi po may iwasang mayroong mahahatulan sapagkat hindi lahat ay sumasampalataya. Sapagkat hindi lahat ay tumatalima sa ebanghelyo. In fact, karamihan po sa kanila hindi sumampalataya. So sa kanyang pagparito, bagamat ang main purpose niya is to save, hindi po may iwasan na may mga hahatulan dahil sa kanilang hindi pagtugon at pagtalima sa gospel. Nasabi nga sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya ay sa anak. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa kaniya. So kaya po nasabi din dito ng ating Panginoon Jesucristo in verse 39 na siya po ay naparito para humatol, bagamat hindi yan ang main purpose niya. Kumbaga, kahit hindi po ito yung pinakadahilan ng kanyang pagkatao, o pagkakatawang tao rather, hindi pa din dito maiiwasan na may kailangan siyang hatulan dahil may mga tao na ayaw talagang sumampalataya sa kanya. At inilarawan po niya kung paano siya humahatol. Ang sabi again sa verse 39, ang sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan ito upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. So yung mga hindi po nakakakita dito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga taong bulag espiritual. So hindi po literally bulag pisikal. Ito po yung mga bulag spiritual. Sila po yung mga taong bulag sa katotohanan kung sino ang Diyos at yung kanyang paraan ng kaligtasan. Sila po yung mga taong nasa kadiliman at namumuhay sa kasalanan. Sila po yung mga taong inaalipin ni Satanas upang mamuhay ng labag sa kalooban ng Diyos. Ayon po kay Kristo, naparito siya upang bigyan sila ng pag-asa. So ikaw ba yung nabanggit ko kanina na bulag sa katotohanan, nasa kadiliman at inaalipin ni Satanas, at nakikita mo sa iyong buhay na punong-puno ng kasalanan? Gusto ko sabihin sa iyo magandang balita, naparito siya upang bigyan ka ng pag-asa. Naparito siya upang bigyan sila ng liwanag. Naparito siya upang iligtas sila at bigyan sila ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Naparito ang ating Panginoon Jesucristo upang palayain sila mula sa kadiliman at dalhin sila sa tungo sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kung sila lamang po, ito yung kondisyon, kung sila lamang po ay sasampalataya sa kanya at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. So sila po yung mga hindi nakakakita dito, pero nagkaroon ng pag-asa dahil sila'y nagtiwala sa ating Panginoong Hesus at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Yung mga nakakakita naman po dito, kasi dalawang klase ito eh. Merong hindi nakakakita, yung mga bulag, pero meron naman pong nakakakita. So, ito po yung, sila po yung mga taong ipokrito. No? Yung mga taong malinis at desente panlabas, pero bulok at tila nabubulok na libingan ng panloob. Di ba maraming ganyan tao? Lalo na ngayong araw ng eleksyon. Plastic. No, nung araw daw, meron pa siya sa amin eh. Wag ko hindi na napapangalanan. Napakasuplado at napakayabang. Talaga naman, pag dumadaan sa amin eh, ay, kilala ni Mrs. ko yan eh. Nung araw ng eleksyon, huwag niya akong kakalimutan. Ang bihira. Nakaayos, pero bulok ang panloob. Marami pong ganyang tao. Ang tawag doon, hipokrito. Palasimba, no, may belo pa sa ulo, pero pagdating sa bahay, napakawalang iya sa magulang. Hipokrito. Sila po yung mga tao na imbis na humingi ng saklolo kay Kristo, para sila po ay maligtas sa kanilang mga kasalanan, tinakwil pa siya at nagtiwala pa sa kanilang sariling relihiyon at sariling magagawa.
Sila po yung mga taong nag-aakalang sila ay nakakakita at sila ay nasa kaliwanagan. Ngunit ang totoo, sila po ay nasa pusikit na kadiliman at matinding pagkabulag. Sila po yung mga taong hahatulan ng pagkabulag espiritual ng ating Panginoong Jesucristo na nangangahulugan ng kanyang hatol at puot dahil sa kanilang pagmamatigas at kawalan ng pananampalataya. Sila po yung mga taong nire-representa dito ng mga pariseo sa narrative po na ito. At tila, na-get po nila yun mga kapatid. Naintindihan nila na tila sila yung pinatatamaan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ko po nasabi? Tingnan nyo sa verse 40. 2 talata na lang ho. Verse 40. Yung mga pariseo na kasama niya ay nangakarinig. Mga marites to no? Di naman sila kinakausap ni Kristo. No? Pero nakikinig pala yung mga pariseo. Ano? Di ba galing yung marites? Marites to no? Ang sabi, yung mga pariseo na kasama niyang nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. So dito mahihinuhan natin na nung nakita ng Panginoon Jesucristo yung dating bulag, nasa public place yan. Kasi mayroong dumadaan na mga pariseo na nakarinig sa kanilang usapan. Kaya sinabi nila sa Panginoon, if I will just paraphrase it, tila masama tabas ng dila mo Diba? Parang pasmado bibig mo Parang kami yata yung pinariringgang mong nakakakita na bulag Sinasabi mo ba na kami bulag espiritual? Sinasabi mo ba na kami ay naliligaw ng landas? Sinasabi mo ba na kami ay mga walang kaligtasan? So, ganun yung ibig sabihin dito ng mga pariseo. Dito mababasa natin yung pagiging mapagmataas at self-righteous, yung self-righteousness ng mga pariseo. Kala nila matuwid sila. Kala nila nasa tama sila. Kala nila nasa liwanag sila. Imbis na kilalanin po nila na sila ay bulag espiritual at nangangailangan ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo upang sila ay maligtas, ay mas pinili nilang manatili sa kadiliman sa pamamagitan ng pag-asa sa pagsunod sa kautusan ni Moises at sa kanilang sariling gawang tradisyon. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus ang kanyang hatol sa verse 41, last verse. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat, ngayon sinasabi ninyo, kami nangakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Sinasabi dito ng ating Panginoon sa mga pariseo, kung inamin lamang sana ninyo na kayo ay mga bulag espiritual at nasa kadiliman at lumapit kayo sa akin upang bigyan ko kayo ng aking liwanag ng kaligtasan, di sinsani nangaligtas kayo sa hatol na darating at nalinis sa lahat ng inyong karumihan. Pero dahil sa patuloy ninyong pagmamataas at pagiging ipokrito at hindi pananampalataya sa akin, nananatili sa inyo ang inyong mga kasalanan. So dito po, nakikita natin mga kapatid, yung kabaliktaran ng tugon ng mga pariseo sa ating Panginoong Jesucristo kung ikukumpara po natin doon sa lalaki kanina na kanyang ipinagaling. Hindi sila sumasampalataya sa kanya, bagkus nanatili sa kanilang pagmamatigas. Hindi sila sumamba sa kanya, bagkus nanatili silang nagre-rebelde sa kalooban ni Kristo. At dito po, nahahayag ang pagiging bulag ng mga taong ito na nag-aakalang sila po ay nasa liwanag at mga nakakakita. So nahayag po ang kanilang tunay na kalagayang espiritual sa kanilang naging tugon sa ating Panginoong Jesucristo. Again, ang main idea ng sermon natin, mahahayag ang tunay na espiritual na kalalagayan ng isang tao sa kanyang tugon at trato kay Kristo. Ikaw, kapatid, sa mga oras na ito, ano ang iyong tugon kay Kristo? Sino ba si Kristo sa buhay mo? Kagaya ka ba ng lalaking dating bulag na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at hindi nagtitiwala sa kanyang sariling katwiran? O kagaya ka ng mga pariseo sa kwento pong ito na patuloy sa pagmamatigas at pagpititiwala sa sarili niya para siya ay maligtas?
Kung sinasabi mo na kagaya ka ng mga pariseo na nasa kadiliman, hinihikayat kita ngayon na sumampalataya kay Kristo at masiyahan ka sa kanyang liwanag. So maaaring hindi aksidente ang iyong pagtungo rito, mga kapatid, mga anak. Maaaring ito ay paraan ng Panginoon upang tawagin kanya sa kanyang kaliwanagan, upang ikaw ay maligtas. Ito lamang po ang tanging paraan, mga kapatid, upang makatakas tayo sa kadilimang kinalalagyan natin at makaranas po tayo ng kaligtasan. Kung ikaw naman po ay nagsasabi na ikaw ay sumasampalataya na, hinahamon ka ng talata pong ito na ang tunay na pananampalataya ay otomatikong nagbubunga ng pagsamba. Kung tunay kang mananampalataya, meron ka pong lahat ng dahilan para pahalagahan at sambahin mo ang ating Panginoong Hesukristo araw-araw. Ikaw ay napatawad, imaginin mo, at may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Therefore, may dahilan ka para sambahin siya. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon. May sakit man ang iyong anak, gaya ni Sister Bel. No? Wala ka man pera sa iyong bulsa ngayon. Ano man ang dinadaanan, may problema kayo ng asawa. Hindi no naaalis yung katotohanan na ikaw ay pinatawad at tagapagmana ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Therefore, may dahilan ka pa rin para sumamba sa Kanya. Kahit may cancer ka pa ngayon, may dahilan ka para sumamba sa Kanya. Inalay ni Kristo ang Kanyang buhay para tubusin ka sa iyong mga kasalanan upang hindi mo na danasin yung kabayaran po nito. Hindi ba nararapat na siya ipahalagan mo kaysa sa sarili mong desisyon at kagustuhan at nararamdaman? Hindi ba nararapat na siya ay paglagakan mo ng iyong buong pagmamahal at katapatan dahil ibinigay niya ang kanyang napakagandang regalo, namely, ang kanyang sarili para sa iyo? Kapatid, nakadepende sa tugon mo sa Panginoong Hesukristo kung ano ang talaga at tunay mong kalalagayan espiritual. Purihin po ang ating Panginoon.